Sa harapan ng Daesung Building ay biglang lumitaw si Daesung, na ikinagulat ni Ki-hong. Nang mapagtanto ni Ki-hong na ito ay si Daesung, tinanong niya kung saan napunta ang mga enforcers na gustong dumakip sa kanya kanina. Sinabi ni Daesung na mayroon pa siyang kailangang malaman tungkol sa mga ito, kaya pansamantala niyang ginawang mga bilanggo ang mga ito. Nagtataka si Ki-hong matapos marinig ito at naisip kung paano niya nagawang hulihin ang lahat ng mga iyon. Ngunit bago pa niya masagot ang kanyang tanong, may napansin si Daesung mula sa itaas ng kanyang gusali. Kasunod nito, biglang nagkaroon ng pagsabog dito at lumabas sina Changsik at Choyaong na ngayon ay hinahabol ang babaeng enforcer ng World Hunter Association. Napasigaw sa pagkagulat si Daesung dahil nasira ng mga ito ang kanyang pinaghirapang gusali. Ngunit hindi ito pinansin ni Choyaong at sa halip ay sinimulang paulanan ng bala ang babaeng enforcer. Iba sa kanyang inaasahan, hindi tumalab dito ang kanyang atake, dahil sa sandaling iyon ay agad nitong ginamit ang kanyang armor na bumalot sa kanyang buong katawan. Nang susubukan nitong gumawa ng counter-attack patungo kay Choyaong, bigla namang lumitaw si Changsik sa kanyang harapan at tinanong siya kung saan siya pupunta. Kasunod nito ay nagpakawala siya ng isang malakas na atake patungo sa babae na nagpabulusok sa kanya pababa. Matapos lumapag ang dalawa at mawala ang usok sa paligid, napagtanto nila na nakatakas na ito. Habang sinusuri pa niya ang paligid, napansin niyang nawala na si Daesung sa kanyang kinatatayuan kanina, kaya naisip niyang hinabol na ito ni Daesung. Habang mabilis na tumatakbo palayo, iniisip ng babaeng enforcer na ang kanilang aura sealing device ay hindi inaasahang nadisarma kaagad kaya nagawa ni Changsik na atakihin sila. Iniisip niya na kailangan niyang makalayo sa lugar na ito bago mag-isip ng kanyang susunod na hakbang. Ngunit habang iniisip pa niya ito, bigla siyang nagulat dahil may nagsalita sa kanyang tabi na tinatanong siya kung bakit siya nag-iisa dito at hindi niya isinama ang kanyang mga kasama. Tanggal naman ang yabang ng babaeng ito matapos mapagtanto na naabutan na siya ni Daesung. Walang kahirap-hirap na pinukpok ni Daesung ang kanyang batok na nagpabagsak sa kanya at nagpangyari na magpagulong-gulong sa kalsada hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Habang pinagmamasdan ito ni Daesung, nagsimula namang umusok ang buong katawan nito at pagkatapos ay nawala na ang kanyang armor. Naisip ni Daesung na masyadong maraming oras ang nasayang dahil sa mga pasaway na ito kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung ipapaubayan na lang ba niya ang babaeng ito kay Chanho upang makapunta na siya sa Japan at tulungan ang kanilang kasamahan na natrap sa gate fracture. Samantala, sa harapan ng gate fracture, matyagang binabantayan ito ni Yongchil at humihiling na magpakatatag ang kanyang kaibigan dahil narinig niya na si Daesung mismo ay papunta na ngayon para tulungan siya. Sa di kalayuan, binabantayan siya ng dalawang hunter mula sa Japan. Sinabi ng babae na kung okay lang ba talaga na hayaan nila siya na gawin yon. Sinabi ng kanyang kasama na wala silang magagawa tungkol dito dahil hindi nila siya mapilit na umalis doon at iginigiit pa nito na hindi siya alis hanggat hindi pa dumarating si Daesung upang tulungan ang kanyang kaibigan. Habang pinag-uusapan nila ito, biglang may nagsalita sa kanilang likuran na tinatanong kung paano nagkaroon ng gate sa lugar na ito. Nang tingnan nila kung sino yon, agad nilang nakilala na ito ay si Daesung. Humingi ng pasensya si Daesung sa kanila dahil ang ilang miyembro ng kanilang clan ay nagdulot ng pagkaabala sa kanila. Habang nag-uusap sila, biglang sumugod patungo sa kanya si Yongchil na ngayon ay humahagulgol na parang bata. Nabigla si Daesung sa kanyang itsura. Lumuhod si Yongchil sa kanyang harapan at nakiusap na iligtas ang kanyang kaibigan. Hindi inaasahan ni Daesung na ang natrap sa loob ng gate fracture ay ang matandang panot na lalaki. Matapos maunawaan ang sitwasyon, sinabihan niya si Yongchil na bitawan na ang kanyang pantalon at pag-usapan nila ng maayos ang problema. Ipinaliwanag ni Yongchil na noong pumasok sila sa loob ng gate, nakatagpo sila ng isang nakakatakot na alien. Upang mailigtas siya, isinakripisyo ng kanyang kaibigan ang kanyang sarili upang mabigyan siya ng oras para makatakas. Matapos marinig ito, naisip ni Daesung na kung isang alien ang kanyang tinutukoy, marahil ito ay miyembro ng Honse at natagpuan nila ang kanilang base.
Nagmungkahi ang hunter mula sa Japan na kung kailangan ni Daesung ng karagdagang mga tauhan, sabihin lamang niya upang makapagpadala sila ng mga hunters na maaaring sumuporta sa kanya. Sinabi ni Daesung na hindi na nila kailangang gawin iyon at sa halip ay isama na lamang nila si Yongchil para maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos niyang ibilin si Yongchil sa kanila, nagpunta na siya sa portal at sinabi na ipapaubaya na niya siya sa kanya at gagawin na niya ang pinunta niya dito. Kasunod nito, unti-unti siyang naglaho at pumasok na sa gate fracture. Nagtataka sila kung bakit bigla itong nawala habang ang hunter mula sa Japan ay inisip na ito ay isang klase ng stealth skills. Samantala, sa loob ng gate fracture, tinatakpan ng matandang lalaki ang kanyang bibig dahil hindi niya mapigilang maawa sa mga taong naghihirap sa kanyang harapan at humihingi ng tulong. Habang pinagmamasdan pa niya ang kaawa-awang kalagayan ng mga ito, napatanong siya sa kanyang sarili kung hanggang kailan pa siya magtatago sa lugar na ito. Sa kabila ng mahirap na kalagayan, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at sinabi na kailangan niyang magtiis ng 3 o hanggang 4 na araw para masigurado ang kanyang kaligtasan. Naniniwala siya na si Yongchil ay humingi na ng tulong para iligtas siya. Habang iniisip pa niya ito, naramdaman niya na unti-unti na namang gumagalaw ang kanyang tinutungtungan kaya naisip niyang mangyayari na naman iyon. Gaya ng kanyang iniisip, kasabay ng mga pagdaing at pag-iyak ng mga tao, lumabas mula sa kanila ang mga tila ugat na bagay patungo sa itaas na bahagi ng butas. Humihingi ng tulong ang mga tao at humihingi siya ng patawad dahil wala siyang magawa para tulungan sila. Kasunod nito, nagpatuloy ang pangyayaring ito na lalong nagpapahirap sa mga taong isinakripisyo dito. Sa di inaasahan, biglang may pumutol sa mga tila ugat na bagay at iyon ay si Daesung. Galit na tinanong ni Daesung kung anong klaseng bagay ito. Matapos marinig ang sinabi ni Daesung, napagtanto ng matandang lalaki na iyon ay si Daesung kaya nakaramdam siya ng pag-asa. Bago pa niya ito matawag, naramdaman ni Daesung ang isang papalapit na atake, kaya agad niyang sinalag ito ng isa niyang kamay. Ngunit dahil sa lakas ng impact, tumalsik pa rin siya sa kalapit na mga bato. Ang sumugod sa kanya ay nagsabi na noong una ay hindi niya iniisip kung sino ang darating dito, ngunit hindi niya inaasahan na ang matagal na nilang iniintay na bisita ang dadalaw sa kanila. Kasunod nito, dumating ang isa pang bishop na babae ng Honse at agad na nagsagawa ng atake patungo kay Daesung habang sinasabi na mamatay na siya. Nagkaroon ng malaking pagsabog sa kinaroroonan ni Daesung. Habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid, makikita si Daesung na nakangiti pa rin at walang pinsalang natanggap mula sa kanilang mga atake. Pagkatapos ay sinabihan niya sila na tila nagmamadali ang mga ito dahil hindi man lang nila siya magawang mabati. Nang makita ng babaeng bishop na walang epekto ang kanilang atake sa kanya, kinabahan siya. Sinabi niya sa kanyang kasama na gamitin na nito ang invocation. Sinabi naman ng kanyang kasama na kung gagamitin nila ang kakayahang ito, maging sila ay malilimitahan din ang pagkilos. Matapos pagpagan ni Daesung ang sarili mula sa alikabok, nakangiti niyang sinabi sa dalawa na pagkakataon naman niya na umatake ngayon. Ngunit sa halip na sumagot sa pambubuyong ito, iniunat lamang ng babaeng bishop ang kanyang kamay patungo sa butas na kinaroroonan ng mga alay na tao at ng matandang lalaki. Matapos niyang gawin ito, muling lumabas dito ang mga tila ugat na bagay at kasabay nito ang paghingi ng tulong at pag-iyak ng mga inialay na tao ay maririnig din dito. Ang matandang lalaki naman ay naiiyak na din dahil sa kanyang dinaranas na paghihirap at hindi malaman kung dito na ba siya mamamatay. Matapos i-activate ang butas, nakangiti ang bishop at sinabi na ang mga tao ay karaniwang sensitive sa sakit na nakikita niya mula sa kanyang mga kauri. Ngunit sinabi rin niya na hindi siya sigurado kung ganoon din si Daesung. Sa mga oras na ito, mapapansin na biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Daesung at sinabi pa niya na ang mga bastardong ito ay talagang pinupukaw ang kanyang galit. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang muna mga idol ang video na ito dahil ito na ang pinaka-latest na chapter. Kaya hanggang sa susunod ulit maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat.